Mga ginintuang kasaysayan. Tuloy ho kayo. Hindi na. Hindi naman ako magtatagal. May gusto lang akong linawin sa'yo at makiusap sa'yo. Itay Benito. Lubayan mo si Vincent. Pabayaan mo na siya. Ha? Kung kinikilala mo kung ama ng asawa mo, pakinggan mong pagsusumamo ko. Alam kong katulad ni Carmelita, wala kang respeto sa isang amang katulad ko. Amado, huwag mo na sana akong tularan. Kung ayaw mong magsisi sa bandang uli, hindi ko hinihiling na balikan ng pamilya mo. Ang gusto mo lang, huwag mo naman sana silang tuluyang pabayaan. Magkaroon ka pa rin ng malasakit sa iyong pamilya. Lalo na kay Vincent. Itay Benito. Huwag mong kalilimutang ikaw ay kanyang ama, na siyang dapat na nangangalaga sa kanya. Huwag mo sabihin na dala ka ng drama ng matanda. Ano? Pababayaan mo na lang na naaapi ka ng sarili mong anak? Ha? Odessa. Sinasabi ko sa'yo, Amado, ayoko nang nadidihado ka. At hanggat nagsasama tayo, hindi ako papayag na may mang-aapi sa'yo. Pero kung nagbago ng pasya mo, ako na lang ang kikilos para makaganti ka sa Vincent na yan. Hindi. Gagawin ko. Kaya ka na naman eh. Mangangako ka pagkatapos hindi mo naman tuto pa rin. Tulad ng sinabi ko, gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon. Okay. Sinabi mo eh. Sige. Bibigyan kita ng sapat na panahon. Bibigyan kita hanggang bukas. At gusto ko, makita kong pinaglalamayan na ang kriminal mong anak. O, sige. Magpapahinga na ako. Malapit ng sumikat ang araw. Gusto ko na matulog. Ay, masyado ako napagod at napuyat sa trabaho ko. Oy, tandaan mo yung sinabi ko, ha? Hanggang bukas, Amado. Kumusta ka na, Amado? Ang tagal mong hindi napasyal dito sa amin, ah. Medyo marami lang akong inasikaso, Fredo. Oh, gusto mong uminom? Magpapabilay ko. Shot tayo kahit konti lang. Hindi. Ayoko. Sigurado ka? Oo. Ayoko muna uminom. Nakakapanibago, ah. Ikaw ba talaga si Amado? Nakaibigan ko. Pare, ako si Amado. At wala nang iba. Hindi ko lang feel na uminom ngayon. Gusto ko lang kausap. Oh, sige. Magpapatimpla na lamang ako ng kape kay Nico. Para may mainom pa rin tayo habang nag-uusap. Sige. Ikaw ang bahala. Nico, anak. Nandito po ako sa ibaba. Bakit po, Papa? Ipagtimpla mo kami ng kape ni Amado. Opo, saglit lang po. Ngayon, anong pag-uusapan natin, Amado? Si Vincent, alam kong alam mo kung nasaan siya. Pare, Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. bakit? Ano binabalak mo? Huwag mo sabihin, itutuloy mo ang balak mong paghigantihan siya. Dapat kong magawa ang dapat kong gawin, Fredo. Kaya sige na.
sabihin mo na sa akin, nasaan ang anak kong si Vincent? Mga ginintuang kasaysayan. Galing sa inyo si Itay, Nico. Hinahanap niya si Kuya Vincent. Oo, Joanna. Mukhang delikado pa rin ang kapatid mo kay Mang Amado, no? Diyos ko. Kaya lang ang problema. Hindi na natin nakikita si Vincent. Kaya hindi na natin siya mapagsabihan. Pero ang alam ko, kinausap na ni Lolo si Itay. Pinagsabihan na siyang huwag ituloy ang balak niya. Sa palagay mo, nakinig kaya siya? Kilala mo si Mang Amado. Hindi yung basta-basta makikinig sa kung kani-kanino. Kinakabahan ako. Hayaan mo. Hinahanap na rin siya ni Papa. Magbabaka sakali siyang makita pa rin ng kapatid mo. Para bigyan ng babala. Di bang sabi mo, wala na doon sa dating pinagtataguan niya si Kuya? O, paano niya makikita ang kapatid ko? Basta, relax ka lang. Magtiwala na lang tayo na makikita siya ni Papa. Sana nga, Nico. Dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisigurong ligtas si Kuya. Anak, may sasabihin ka ba sa akin? Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa niyo. Pinuntahan niyo si Amado para kay Vincent. Gusto ko lang makatulong. Makabawi man lang ako kahit konti sa mga naging kasalanan ko sa iyo. Sa tingin niyo, sapat na yung ginawa niyo para makabayad sa mga kasalanan niyo? Hindi. Dahil alam kong kahit kailan, ano man ang gawin ko, hindi ko na maibabalik pang lahat. Hindi ko na maitatamang mga pagkakamali ko. Hindi ko na mababayaran ang kasalanan ko sa inyo ng nanay mo. Mabuti alam niyo. Anak, Tay, hindi bagay sa inyo umiyak. Naalala niyo ba nang iwan niyo kami ng inay? Kapwa kami umiiyak at nagmamakaawa. anak, Na huwag niyo kaming iwan. Pero napakatigas ng loob niyo. Hindi niyo kami pinakikinggan. Nanatili kayong bigis, pakiusap at pagluha namin. Umalis kayo. At hindi na bumalik pa. Hindi namin alam ang gagawin namin ng inay. Dumanas kami ng hirap. Sama ng loob, panghahamak ng mga tao. Nasa kalagayan namin. Wala kaming naging kakampi dahil wala kayo. patawarin mo ko, anak. Kahit ulit-ulitin niyo pa ang paghingi ng tawad, wala na yung saysay. Dahil magiging bigi rin ako sa anumang sasabihin niyo. Dahil hindi ko rin kayo pakikinggan. Mga ginintuang kasaysayan. Mabuti, nagpakita ka sa akin. Hindi mo ako pinagtaguan. Kayo lang po kasi ang mapagkakatiwalaan ko, Mang Fredo. Hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon mo, Vincent? Hindi ka ba napapagod? Bakit hanggang ngayon tinitikis mo pa rin ang iyong ina? Hindi ka ba talaga naaawa sa kanya? Naaawa. Kaya lang, mas mahalaga sa kanya si Itay. Kaya lang minsan makita ko siya na hinahanap ako, pinagtaguan ko siya. Hindi ako nagpakita. Alam mo, mali ang ginagawa mo eh. Nanay mo pa rin si Carmelita. Mahal na mahal ka niya. Kung sa tingin mo, mas pinahalagahan niya si Amado,
Baka may mabigat siyang dahilan. Anong dahilan? Iniwan niya na kami. Nag-asawa ng iba. Kaya nga mas lalo kang kailangan ngayon ng nanay mo. Huwag mo nang dagdagan ang paghihirap ng kanyang kalooban. Mang Fredo, Sana, naiintindihan mo mga sinabi ko. At sana, mag-iingat ka pa rin. Iwasan mong magkita kayo ng tatay mo. nagkita na ho kami. Ha? Pinuntahan ko siya minsan. At hinamon ko siyang patayin ako. Pero hindi niya ginawa. Natakot yata. Totoo bang sinabi mo? Oo, Mang Fredo. Kaya hindi ako naniniwala. Nagagawa niya ako ng masama. Nagagantihan niya ako. Dahil kung totoo ang pinangangambahan mo, sana pinatay niya na ako nang magkita kami. Salamat naman. Pinuntahan mo ako. Tamang-tama yung dating mo. Bakit na naman ho? Ala ba tayo dyan? Alam mo nang ibig ko sabihin. Wala ho. Hindi ako binigyan ni Odessa. Sabi niya, hanggat hindi ko nagagawa ang sinabi niya, huwag akong umasa na bibigyan niya ako ng pera. Bakit? Ano ba yung pinagagawa sa iyo? Gusto niyang gantihan ko si Vincent. Patayin ko. Ano? Pumayag ka ba? O hindi ba't pinigilan niyo na ako? Na huwag kong gawin ang bala ko noon kay Vincent. Oo. Sinabi ko yon noon. Pero Pero ano? Ano, inay? kung inutusan ka ni Odessa, ay sundin mo na. Ano? Abay, sayang ang pera. O, anong gusto mo? Mamuti ang mga mata natin sa gutom? Abla, ay di, sige na. Hanapin mo na si Vincent. Pagigantihan mo. At kapag nagawa mo na, sabihin mo agad kay Odessa para magkapera na tayo. Alam kong hindi kayang gawin ni Tay ang pinangangambahan ni Mang Fredo. Dahil napatunayan ko na yun. Hindi nagawa ni Tay na barilin ako at patayin. Siguro alam niyang pananagot siya sa batas kapag ginawa niya yun. Vincent, Oh, Itay, mabuti nagkita tayo. ano ngayon kung nakita tayo? Bakit? Papatayin mo na ba ako? Kaya mo nang gawin yun? Ano sa palagay mo? Itay, Kung inaakala mong duwag ako at kinalimutan ko ng ginawa mo sa akin, nagkakamali ka. Nakatanim pa rin sa puso ko ang ginawa mo. Mapatay nga kaya ni Amado si Vincent. Ano ang susunod na magaganap?